Uy, Boying Rimulya, kamag-anak ka pa naman daw namin. Pero nakakapang-init ng dugo yung mga lumalabas sa bibig mo. Hindi ko na dapat papatulan tong mga statement mo eh. Pero hindi ko maiwasan eh. Anong sabi mo? Na walang selective justice na nangyayari sa bulok na administrasyong to? Ha? Paano nangyayari yan? Eh kita nyo dito pa lang kay Marcoleta eh kung mapailan ng kaso. Talagang unavailable pa, tsaka ang bibilis, parang The Flash. Pero pagdating dito kila Joel Villanueva, kila Cheese, asan na mga kaso na mga yan? Ha? Pagdating sa mga kampi kay Duterte, kay VP Sara, ang bibilis magkaso. Ha? Pero sa mga oposisyon, yung mga nagsasalita para mapanagot yung mga may sala sa malawakang nakawan dyan, ha? Sa flood control. Eh, ay nako, ang bibilis talaga. Ha? Kulang na lang eh, pailan ng mga non-bailable talaga yung mabibigat na kaso eh. Basta kalaban ng gobyerno eh. Boying, tingnan mo muna yung mga nangyayari sa paligid mo. Tumingin ka sa kaliwa at sa kanan mo nang makita mo ang nangyayaring injustice na malawakan. Paano nangyayaring selective justice? Wala. Ha? Yung kapatid mo, isa pa yan eh, si John Vic eh. Diba? Yung sa vlog ko kahapon na pinalalabas na sedition ng sasabing si BBM mag-resign, ganun. Ano pa itong sinabi mo sa Boying na yan yung rally ng INC eh tama naman dahil freedom of expression o freedom of speech pero nasa wrong premises sila. Eh saan mo gusto mag-rally? Ha? Eto tanong ko sa'yo, Boying, yung mga magnanakaw ba ng bilyones dyan sa House of Representatives at sa Senado, eh, kumukuha ng mga permit niya mga yan bago sila magnakaw, ha? Sagutin mo nga yan, Boying. Alam mo, kung sasabihin mong meron, baka matempt na talaga lahat ng tao na magnakaw, kumuha muna ng permit bago sila magnakaw sa kaban ng bayan. Pero Boying, ha? Karapatan ng bawat isang Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin o damdamin. Walang masama dyan as long as it's not violent o illegal o yung talagang maghihikayat na magdala ng armas. Wala namang ganung nangyayari. Ha? Hindi kami dito utak NPA. Ang kalaban namin, ayaw namin yung mga NPA na nagpapanggap na mga disente na dinadaan sa tamis ng mga talumpati nila at yung mga mahilig sa puro forma. Mr. Boying, ikaw, hindi ka forever dyan sa posisyon mong yan. In a matter of months o years, pwede ka nang mapalitan dyan o matanggal by any circumstances, no? Hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam yan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magpakakampante. But instead, dapat magtatrabaho ka bilang isang taong gobyerno. Kami nagpapasahod sa inyo ng kapatid mong si John Vic. Kaya dapat ikaw papabor ka. Magsaside dapat kayong dalawa ng kapatid mong yan si John Vic. Sa side ng taong bayan, sa side ng sambayan ng Pilipino, hindi sa mga Marcos, hindi sa mga makapangyarihan, hindi sa mga bilyonaryo o trilyonaryo. Ha? Kaya Mr. Boying, ha, sa susunod na ikaw ay magkokomento, ha, isipin mo muna kung ano ibig sabihin talaga ng selective justice. Dapat in-depth talaga ang ibig sabihin yun nung aalamin mo at hindi basta mababaw na dahilan. Linaw-linaw niyan, selective justice eh. Ang nangyari ngayon, injustice eh sa ating lipunan eh. Dahil sa bulok nga na administrasyong to na talagang mahilig mambraso basta oposisyon. Ha? Nililinaw ko yan sa'yo, Mr. Boying. Alam ko, abogado ka eh. At alam mo yung mga batas eh. Pero parang ngayon eh, parang lumalabo ata sa mga sinasabi mo na yan. Ha? Sana makarating to sa'yo. Naman sa mga tulong. Tulong. Mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.